Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, yung subject natin, sira, kapalit ng pagtalakay natin sa Qadar. Nabanggit natin yung magiging reference natin ay yung Zadul Ma'ad. Pero dahil nga mas marami yung pagtalakay doon sa fiqh o nakaayos ito ayon sa mga usapin sa fiqh, gagamitin na rin natin inshallah yung Ar-Rahiqul Makhtum. At kung kailangan na nating isingit yung mga kabanata doon sa Zadul Ma'ad, sa pagtalakay, isisingit natin inshallah. Yun yung magiging source natin pagdating doon sa anumang usapin na may kinalaman sa mga pagsasabatas, inshallah, na may kinalaman sa sira. So dito sa Ar-Rahiqul Makhtum, so sinabi ng may akda, si Sheikh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, na siya ay taga-India. Sinabi niya, inna siratan nabawiyya ala sahibiha, as-salatu was-salam, ibaratun fil hakikati anir risalati allati hamalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila mujtama'il bashari. Ang pag-aaral daw ng talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kinikilala din bilang sira o siratun nabawiyah, ito ay may kinalaman o tumutukoy sa katotohanan na naganap sa kanyang resala o sa kanyang mensahe na dala-dala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa lipunan ng mga tao. At sa pamagitan nga nito, wa kharaja bihan nasa min adh-dhulumati ila an-nur. Na sa pamagitan ng resala na ito, sa pamagitan ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilabas niya ang mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag, wa min ibadatil ibad ila ibadatillah. At gayon din, inilabas ang mga tao mula sa pagsamba sa kanilang kapwa-tao, inilabas ang mga alipin mula sa pagsamba sa kanilang kapwa-alipin, tungo sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang ang nag-iisa at walang katambal. Waidan fala yumkin ihdaru suratihi ar-ra'i'ah bitamamiha illa ba'dal muqarana bainal khalfiyat hadihi risalati wa athariha. Hindi natin lubusang mauunawaan ang usapin na ito ng talambuhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang mga gawain, ang kanyang mensahe, ang kanyang katauhan, liban na lamang na maunawaan muna natin ang background kung saan ba nangyari at kung kailan nangyari itong pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kailangan nating maunawaan ang bagay na ito. Wa nadaran ila dhalik nuqaddimu faslan an aqwamil arab wa tatawwaratiha qabla al-Islam. Na dahil dito ay nagdedicate si Sheikh Al-Mubarakpuri ng isang chapter na may kinalaman sa nasyon ng mga Arabo at sa kanilang pag-usad ng kanilang sibilisasyon bago pa ang Islam. Wa nidrufil lati bu'ita fiha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. At gayon din hanggang doon sa panahon na isinugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon dito, tinukoy ang salitang Islam. Okay? So sinabi dito, wanadran ila dhalika nuqaddimu faslan an aqwamil arab wa tatwiratuha qabla al-Islam. Meron daw isang chapter na naririto tungkol sa mga Arabo at sa kanilang pag-usad ng kanilang sibilisasyon bago pa ang Islam. So siguro isipin nyo bakit sinabi dito bago ang Islam, bago pa ang Islam.
Di ba si Adan Muslim din? Di ba yung lahat ng mga propeta, Islam ang relihiyon nila? Bakit sinasabi dito bago pa ang Islam? Ang Islam sa salitang ito, bilang salita na nangangahulugan ng relihiyon natin, ang Islam, ito ay maaring maunawaan sa dalawang paraan. Okay? Dalawang paraan. Islam bilang mensahe ng lahat ng mga propeta mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihan, mula kay Adan hanggang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam. At Islam bilang siyang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakit hiniwalay pa na tukuyin na magkakaroon ng dalawang kahulugan ng Islam. Kasi unang-una, doon sa kahulugan nito na pangkalahatan, Islam bilang relihiyon ng mga propeta, maunawaan natin mula rito na walang ni isa sa mga propeta ang nagkaroon ng ibang turo. Lahat sila isa lang ang tinuro. Walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah. Walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah at walang nag-utos na sambahin siya. Walang sinumang propeta ang nagsabi na sambahin siya. Okay? Kaya yun ang kahulugan ng Islam na pangkalahatan. Ngayon, ang espesyal na kahulugan ng Islam, ito ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang paraan upang maihiwalay natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang kanyang mensahe at ang kanyang ummah at anumang bagay na may kinalaman sa relihiyon na ito sa makabagong panahon sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa iba pang mga relihiyon na umiiral bago siya dumating at pagkatapos ng panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa dulo ng panahon. Naintindihan ninyo? So Islam bilang relihiyon ng mga propeta, pangkalahatan, yun ang general na meaning ng Islam. At special na meaning ng Islam, Islam na siyang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ikukumpara sa mensahe ni Pablo, mensahe ni Isa alaihi salam na sinira ng mga Kristiyano, pinalitan nila. Mensahe ni Musa alaihi salam na binago ng mga Hudyo. At iba pang mga relihiyon na umiiral sa panahon natin ngayon, Hinduism, Buddhism, atheism at iba't iba pa. Ito'y tinutukoy dito na Islam. Ang Islam na daladala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So dito nagsimula si Sheikh Al-Mubarakpuri. At sa unang bahagi ng chapter na ito ay yung tinatawag na Mawqa'ul Arab. Mawqa'ul Arab, ibig sabihin lugar ng mga Arabo, saan ba matatagpuan ang mga Arabo? Sa sinasabi, Al-Arabu lugatan, ang kahulugan daw ng salitang Arabo, As-Sahara wal-Kufar. Ang salitang Arabo daw, o yung Arab, yung salitang Arab sa wikang Arabic, ito ay nangangahulugang disyerto at kumbaga tuyong lugar. Disyerto at tuyong lugar, wal ardul mujdabba allati la ma'a fiha wala nabat. Again din, mangangahulugan din ang salitang Arab bilang isang lupa na tuyot, na walang tubig dito at walang halaman. Ngayon, kapag sinasabing walang tubig at walang halaman, hindi naman literal na totally walang tubig, na walang ni molecule ng tubig, wala. Hindi naman ganun. Ibig sabihin, lupa na kung ihahambing sa iba pang mga lupa, napakakaunti ng tubig dito at napakakaunti ng mga halaman dito. So, ganun nga yung lugar ng mga Arabo. Ganun nga yung mga disyerto. Na kung ihahambing dito, halimbawa sa atin, sa lugar natin, napakakaunti ng tubig doon at napakakaunti ng mga halaman kung ihahambing sa atin. Faqad atlaka hadal laf mundu aqdamal usur ala jaziratil Arab. At ang katawagan na ito sa kanila ay nagamit na bilang pantawag doon sa mismong lugar ng mga Arabo, ang Jaziratul Arab, yung Arabian Peninsula. At ang peninsula, ito sa Tagalog tinatawag na Tangway. Tinawag siyang Jazira, pero
Kung jazira kasi, itatranslate ninyo yung jazira, island. Pero tinawag siyang jazira dahil maaari nating masabi na ang Jaziratul Arab, yung lugar na kung saan naroon ngayon ang Saudi Arabia, ang Yemen, ang Oman, ang Bahrain, ang Qatar, ang malaking bahagi nito ay napapaligiran ng tubig. So yun ang peninsula na tinatawag, yun ang tangway na tinatawag. So hindi siya totally nakahiwalay sa lupa, pero malaking bahagi nito ay napapaligiran ng tubig. At maraming mga bansa ang peninsula na may tuturing. Halimbawa yung Korea. Yung Korea nakadikit siya sa China, pero malaking bahagi niya nakausli at napapaligiran ng tubig. Yun ang dahilan kung bakit tinawag ang Jaziratul Arab bilang Jaziratul Arab, hindi jazira na island, jazira na peninsula, na malaking bahagi nito ay napapaligiran ng tubig. At dinugtong dito ni Sheikh Rahimahullah, kama atlaka ala qawmin katadu tilkal ard. At ganyan din ito rin ang tinawag sa mga tao na nanirahan at nag-cultivate at kumbaga namuhay, nagkaroon ng kanilang mga kabuhayan sa lugar na ito. Tinawag din itong Arab. Ittakadu mautinan lahum, at ito ay ginawa nilang kanilang sariling bansa. Wa Jaziratul Arab yahudduha garban al-Bahr al-Ahmar wa shubhi Jaziratun Sina. Wa shubhi Jaziratu Sina. Sa west niya, sa west ay naroon ang Bahrul Ahmar, yung Red Sea. At sa Red Sea, sinong tumawid sa Red Sea? Si Musa alayhis salam, sinasabi ng mga scholar, doon sila tumawid. At doon din matatagpuan yung isa pang jazira na peninsula, yung Sina. At ang Sina, ito na yung nalalaman natin ngayon na Sinai, o sa Quran, ito yung tinatawag na Sinin. Waturi, Sinin. Wattini wazzaituni waturi Sinin. Ito na yon. Ang bundok ng Tur sa Sinai. So, nasa west siya ng Jaziratul Arab. Wasyarkan al-Khalij al-Arabi wa juz'un kabirun min biladil Iraq wal Janawiyah. Sa silangan naman daw ng Jaziratul Arab ay dagat din. Sasabi nga natin, di ba, yung Jaziratul Arab, ito ay peninsula, malaking parte nito ay napapaligiran ng tubig. So nasa west, yung Red Sea, at nasa east, yung tinatawag nila na Khalijul Arabi o yung Arabian Gulf. At nandoon, dagat din yun, yung nandoon sa Arabian Gulf. So dun sa silangan niya, dun din matatagpuan ang Iraq at iba pang mga lugar na naroroon, kasamang Iran. Kaya nga nung pinag-aralan natin si Dajjal, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga hadith, kapag natutukoy kung saan lilitaw ang Dajjal, na ituturo niya palagi yung direksyon ng silangan, dahil si Dajjal lilitaw mula sa Isfahan at ang kanyang hukbo lilitaw sa Khorasan, at iba't iba pang mga hadith na tumukoy sa paglitaw ng Dajjal mula doon. Okay? So napapaligiran ng dagat ang Arabian Peninsula. At sa north nito, ito ay puro lupa na. Ang norte ng Arabian Peninsula ay puro lupa. Wa shimalan bilad al-Sham, wa juz'un min bilad al-Iraq, ala ikhtilafin fi ba'di hadhil hudud. Sa north ay matatagpuan na yung Sham, at itong Sham na ito sa kasalukuyang panahon ay naroon na ang Jordan, ang Palestine, ang Lebanon at ang Syria. Kung dito sa atin ngayon sa makabagong panahon, ang pinakamalapit na bansa sa mga bansa ng Sham nang ito ay nahati-hati, yung Jordan, tapos yung Palestine, Lebanon, tapos yung Syria. Yun ang matatagpuan sa norte ng Jaziratul Arab, at syempre matatagpuan din doon ang ilang bahagi ng Iraq, at maaring magbago-bago ito depende sa iba't ibang mga
pagtataya ng mga boundary ng mga lugar kasi nagbabago-bago yun depende sa panahon. Katulad ng nangyari ngayon na ang Siyam na kinikilala sa mga aklat natin, sa mga hadith, ay nahiwa-hiwalay na sa iba't ibang mga bansa. At sinasabi, وَتُقْدَرْ مَسَاحَتِهَا مَا بَيْنَ مِلْيُون ميل مربع إلى 1,300,000 mil مربع. So, ang lugar daw ng Arabian Peninsula ay nasa 1 million hanggang 1,300,000 square miles. 1,300,000 square miles. Yun yung pinakamalaking pag-i-estimate ng sukat nito. At napakalaki nga ng Saudi Arabia, actually, yung Saudi Arabia pa lang ha. Hindi pa kasama yung Yemen. Meron doon isang lugar na tinatawag na Rub'ul Khali. Yung Rub'ul Khali, Rubo ibig sabihin 1/4. Khali ibig sabihin walang laman. Puro disyerto yun. At yung Rub'ul Khali na yun, humigit kumulang kasi laki ng Pilipinas. Pero disyerto lang yun. At 1/4 lang yun ng Saudi Arabia. So, ibig sabihin, mas malaki pa ang lugar niya kaysa sa lugar na ito, itong bansa natin ito. Pero ang Arabian Peninsula, katulad nga na nababanggit, ito ay kadalasan disyerto. Pero meron pa rin mga lugar dito na naturally malamig ang klima. Naturally malamig ang klima, katulad sa Taif, yung pinuntahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nagdaawa siya. Malamig ang klima doon. At merong ibang mga lugar pa nga na nagkakaroon ng yelo. Umuulan ng yelo, nagkakaroon ng snow. Doon sa may bandang north na ng Saudi Arabia. So iba-iba rin yung klima doon, hindi siya totally disyerto. Ngayon, sa panahon nga natin ngayon, katulad ng nababanggit sa mga hadith, na babalik ang Jaziratul Arab sa pagkakaroon ng mga jannat wa anhar, mga taniman at mga ilog. Nangyayari na ngayon yan dahil sa malawakan na pagdami ng irigasyon na ginagawa sa kabuuan ng Saudi Arabia, lalong-lalo na sa Riyadh. So yun yung totoong tanda ng araw ng paghuhukom. Hindi yung pagtubo ng halaman sa disyerto kapag taglamig. Yun ang totoong palatandaan, yung pagkakaroon ng mga ilog na permanente na hindi natutuyo. At yung mga taniman na permanente na hindi nawawala kapag tag-init. Wal jaziratu laha ahamiyatun baliga min haythu mawqa'uha at tabi'i wal geography. Meron daw napakalaking halaga ang Jaziratul Arab sa natural na lokasyon nito at sa geographical na lokasyon nito o kanyang posisyon. Napaka-importante. At ang pagiging importante nito, syempre, relative. Depende sa konteksto ng kung sino ang nagsasalita. Nung unang panahon, na hindi pa natutuklasan ang langis sa Jaziratul Arab, kasi mga 1930s natuklasan ang langis. Wala ng Ottoman Empire noon, bumagsak na. Pagkatapos yun ng World War II. Halos hindi pinapansin ng mga mananakop ang Jaziratul Arab. Kahit ngayong Ottoman Empire, hindi nila sinakop ang kabuuan ng Arabian Peninsula. Ang sinakop lang talaga nila yung Hijaz, yung west ng Saudi Arabia kung nasaan yung Makkah at ang Madina. Pero yung kalagitnaan nito, kasama na doon yung Riyadh at yung iba pa mga probinsya malapit sa Riyadh, independent sila kung tutuusin. Kaya yung mga sabi-sabi na di umano si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ay nagrebelde laban sa Ottoman Empire, hindi totoo yun dahil hindi naman sila sakop ng Ottoman Empire noon. Hindi sila sakop ng Ottoman Empire noon. So may kita natin dito, so
relative itong kahalagahan ng Arabian Peninsula. Actually, nung panahon nung iba pang mga mananakop, halimbawa niyan, yung mga Mongols, si Alexander the Great, yung mga Romano, hindi nila pinasok yung Arabian Peninsula. Narating nila yung North Africa pero nilalampasan nila yung Arabian Peninsula. Narating nila yung India, narating nila yung Afghanistan pero hindi nila pinapasok yung Arabian Peninsula kasi wala naman sila makikita dun. Wala, puro buhangin. Puro buhangin. Pero dito sa sinasabi ni Sheikh na kahalagahan ng Arabian Peninsula, na sa kabila ng pagiging puro disyerto nito, فَأَمَّا بِإِعْتِبَارِ وَدْئِهَا الدَّاخِلِ فَهِيَ مَحَاطَةٌ بِالسَّهَارَى وَالرُّمَالِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. Sa kabila ng katotohanan na ang Arabian Peninsula ay puro buhangin at puro disyerto sa lahat ng lugar dito, وَمِنْ أَجْلِ هَذَا الْوَدْءِ صَارَتِ الْجَزِيرَةُ حَسَنًا مَنِيئًا لَا يُسْمَحْ لِلْأَجَانِبِ أَنْ يَحْتَلُّوهَا وَيَسِطُوا عَلَيْهَا سَيْطَرَهُمْ وَنُفُوذَهُمْ. So, sa kabila raw ng pagiging disyerto ng Saudi Arabia o ng Arabian Peninsula, actually, ito ang naging dahilan kung bakit ang Jaziratul Arab ay naging isang kuta para sa mga nakatira rito dahil walang sino man ang nagtangka na sakupin ang Arabian Peninsula mula noong unang panahon. Walang nagtangka na sakupin ang Arabian Peninsula mula noong unang panahon. Kaya makikita natin na yung kultura, wika, at iba pang tradisyon ng mga Arabo ay naging independent mula doon sa iba pang mga kultura at mga nasyon ng iba pang mga bansa. Lalong-lalo na yung mga Romano, yung mga Mongols, at iba't iba pang mga mananakop na mga bansa. Kahit nung panahon na ng Islam, hindi sila nagkaroon ng interest na pasukin yung Jaziratul Arab. At nanatili ito na ganito na malaya sa loob ng mahabang panahon. Walidhalika nara sakanul jazira ahraron fi jami'i syu'un mundu aqdamil usur. Malaya sila mula nung unang panahon, ma'annahum kanu mujawarina lil imperatoriyatain adimatin. So kahit daw nung unang panahon, napapagitnaan ng dalawang malalaking imperyo ang Jaziratul Arab, hindi ito nasakop ng dalawang imperyo na ito. Anong imperyo na ito na tinutukoy? Yung Roman Empire na nakasakop sa Siam. Di ba nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may sakop sa Syria at sa Siam yung Roman Empire. At ang may sakop naman sa Iraq na malapit din sa Jaziratul Arab, yung Persian Empire o tinatawag din na Sassanid Empire. Hindi nila pinasok yung Jaziratul Arab. Kaya nung naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagulat sila. Kinagulat nila ang pagkakaroon dito ng isang propeta at ang propeta na ito, nagawa niya na i-organize ang mga tao na naging isang bansa na lamang ang mga Arabo. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang nakagawa niyon. Kasi nung unang panahon, bago pa isinugo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Arabo ay meron kanilang mga city-states, parang mga Griego. Merong Sparta, merong Athens, merong Corinth, at doon sa Arabian Peninsula, ang Quraysh sa Makkah, iba pa ang kanilang pamamahala doon sa mga tao sa Taif, iba pa yung kanilang pamamahala doon sa mga tao sa Najran, at sa iba't iba pang mga lugar doon sa Jaziratul Arab. Kanya-kanya sila ng pamamahala. Walang masasabi na naging pangkalahatang hari o pinuno ng mga Arabo na nauna kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ang nag-unite sa mga Arabo, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi nga, lam yakunu yastati'una daf'u hajamatuhuma
lawla hada sad al-mani, na kung gugustuhin man daw ng Persian Empire at ng Roman Empire, ng mga Byzantine, lalong-lalo na nasakupin ang Jaziratul Arab, madali nilang matatalo yung mga Arabo sa sobrang laki nila. Pero yun nga, hindi nakapasok sa Jaziratul Arab ang mga Romano at ang mga Persiano dahil sa desyerto. Dahil sa desyerto. Wa amma binisbati ila al-kharij fa inha taqa'u bayna al-qarat al-ma'rufa fil alam al-kadim. Ang relasyon naman ng Jaziratul Arab doon sa iba pang mga bansa na nakapaligid dito, ito ay kumbaga nasa gitna ng dalawang malalaking mga kontinente. At ang tinutukoy nga dito, yung Asia at yung Africa. At actually, hindi nga lang dalawa kung tutuusin dahil masasabi natin na konektado na rin ito doon sa Europa. Dahil ang trade route nung unang panahon sa pagitan ng Yemen at ng Syria, ang gitna nitong dalawa ay ang naroon sa Makkah. Kaya nga doon sa Suratu Quraysh, di ba sabi doon sa Suratu Quraysh, li'ilafi Quraysh, ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, para sa kapakanan ng Quraysh ay pinadali ni Allah para sa kanila ang paglalakbay sa tag-init at taglamig. Na kapag tag-init, naglalakbay sila patungo ng Syria, at kapag taglamig, naglalakbay sila sa Yemen, patungong Yemen. At ang Makkah ang nasa gitna ng dalawa na trade center na ito. Ang Yemen kasi, bakit siya importante nung unang panahon? Kasi ang Yemen, malapit na siya sa Africa. Ang pinakamalapit na port sa pagitan ng Arabian Peninsula at ng East Africa ay yung nasa pagitan ng Yemen at ng Ethiopia, ng Habasha. Kaya nga yung unang hijra ng mga sahaba, nung nandun pa sila sa Makkah, ang unang hijra ng mga sahaba, patungo ng Ethiopia. Patungo ng Ethiopia. At ito ay naganap bago pa nag-Muslim sina Omar at Hamzah. Doon nangyari yung unang hijra patungo ng Habasha. At ang Ethiopia, ito ay kaharian na Kristiyano mula nung una pang panahon. Actually, ang kwento doon sa Suratul Fil, yung alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam mo ba kung ano ang ginawa ng iyong Panginoon sa mga sundalo na may dalang elepante? Yung mga elepante na yon ay dala-dala ng mga sundalo ni Abraha. At si Abraha ay Kristiyano na galing ng Ethiopia. So yung mga elepante, tinawid nila lang yun ng dagat. At doon sila nagkampo sa Yemen. At ang dahilan kung bakit sinalakay ni Abraha yung Kaaba, ay may tinayo na simbahan si Abraha doon. At nangyari yung pagsalakay na yun sa mismong taon ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ngayong taon ng kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga Arabo kasi, nung unang panahon, wala silang kalendaryo na tumutukoy kung anong taon. Basta anong mahalagang nangyari sa taon na ito, yun na yung tawag nila sa taon na yun. So tinatawag nila yun na Amul Fil, ang kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At actually, natutukoy na lang natin yung mga kaganapan sa pamagitan ng analogize natin sa mga nangyari sa iba pang mga lugar. Kasi tukoy ng mga Romano at mga Griego yung mga petsa nila. Yung mga Arabo hindi. So nalaman natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, more or less, ipinanganak siya 570 CE. 570 years pagkatapos na dumating si Isa alayhis salam. So yung taon na yon, nagpatayo si Abraha ng isang malaking simbahan sa Yemen.
At dahil nagpupunta doon yung Quraysh sa Yemen, nakita nila yung simbahan. Mga Quraysh, mga tarantado rin. Iniisip nila na yung simbahan na yun, magiging karibal nila. Kasi di ba yung Makkah, tulad sinabi natin kanina, sentro ng kalakalan sa pagitan ng Yemen at ng Syria. Ngayon kung merong simbahan doon sa Yemen, kukumpetensyahin sila nun. Parang yung yung Star City tsaka yung Enchanted Kingdom. Sila magiging magkakompetensya sila. Kahit magkalayo, inaalala nila na magiging kakompetensya nila yun. Ang ginawa ng isang Quraysh, dinumihan niya yung pader nung simbahan na yun na ginawa ng ni Abraha, simbahan na ginawa ni Abraha, at natuklasan yun ni Abraha, as in dumi talaga, dumi ng tao. At galit na galit si Abraha at yung naging dahilan kaya nilusob nila ang Makkah. At sa panahon na ito, katulad nga ng palagi kong pinapaalala sa inyo, buo na sa panahon na ito ang doktrina ng mga Kristiyano. Meron ng Trinity, meron ng simbahang Katoliko, meron ng Santo Papa. Buo na. So si Abraha, bagaman hindi siya Katoliko kasi ang mga Ethiopian, kahit sa panahon natin ngayon, sila ay mayroong sariling version ng Christianity. So naniniwala ang marami sa kanila sa divinity o pagiging Diyos ni Isa alayhis salam. Kaya kafir pa rin sila. Kafir pa rin sila. So napakahalaga ng kalagayan ng Jaziratul Arab, depende sa iba't ibang mga pananaw, pero sa atin dito, sa tinatalakay natin sa sira, na preserve ang kultura ng mga Arabo dahil napapaligiran ito ng disyerto. Bagaman hindi naman siya totally isolated kasi meron din namang mga kalakalan na dumadaan sa paligid nito. At bakit mahalaga na mapanatili ang kultura ng mga Arabo na hindi ito mahaluan ng iba pang kultura? Dahil ito ang bakas ng iniwan. Sinong propeta na punta ng Si Ibrahim alayhis salam. Naroon yung kanyang pamilya, si Ismail at yung mga inapo ni Ismail alayhis salam. So naging ligtas sila. Napanatili yung angkan ni Ibrahim alayhis salam. Hindi sila namasakir, hindi sila napatay. Na dahil dito, pinasibol ni Allah subhanahu wa ta'ala sa dulo ng panahon, ang kahuli-huli ang propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa Makkah. So ito yung pinaka mahalaga dito para sa atin sa tinatalakay natin, inshallah. So ang Arabian Peninsula, nasa pagitan siya ng Asia at ng Africa, at maaari rin natin na nasa pagitan din siya ng Asia, yung tinatawag na old world, kumbaga Alamul Kadim, at yung new world, yung Alamul Jadid na tinatawag. Ito yung mga lugar na merong impluensya dito, yung mga European, yung mga Romano nung panahon na yun. Parang sa atin ngayon, sa panahon natin ngayon, pag sinabing East, yung Asia, pag sinabing West, yung Europe, kasama na rin doon yung Amerika. So, ang Arabian Peninsula daw ay bainal karat al-ma'rufa fil alam al-kadim. Nakikilala daw ang Arabian Peninsula na nasa gitna ng dalawang kontinente. Watultaka biha barran wa bahran. At natitipon ang mga daanan sa dagat at sa lupa. Daanan sa lupa, yung tinukoy natin kanina, yung trade route sa pagitan ng Yemen at Syria. At trade route sa dagat sa pagitan ng Arabia at ng Africa. So doon sila dumadaan. So itong pwesto na ito ng Arabian Peninsula ay mayroong halaga din sa ganitong pagkakataon. At sa susunod, inshallah, tatalakayin na nga natin yung mga tribo ng mga Arabo, yung iba't ibang mga tribo ng mga Arabo. At matatalakay natin din dito, inshallah, yung isang palagi nating natatalakay na kung Arabo ba ang mga propeta. Kasi
laging na ano yan laging na lumilitaw yan sa mga pagtalakay. Kung Arabo ba si Ibrahim alayhis salam, si Ismail alayhis salam, at yung iba pang mga propeta, inshallah. Kasi dito na sa pagtalakay natin kung sino ba yung mga naunang sibilisasyon ng mga Arabo, matutukoy natin yung kanilang mga bloodline at matutukoy natin at masasagot yung mga katanungan na yun, inshallah. So hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.